So kahapon, naglabas nga ng invitation 'no, sabi ng, ating lower house, imbitahan natin si Duterte tsaka si ano, si Bato. Imbitahan natin. Bakit? Eh, kasi nga naman, meron silang drug war probe at wala dun yung, chief executive nung panahon ng drug war at wala rin yung chief implementor nung drug war. Parang ang weird nga naman nun, 'di ba? So inimbitahan sila kahapon at, yung isa sumagot na kaninang umaga. Yung isa naman ngayon lang gabi naglabas ng statement. Ito yun dun sa isa. Inaabangan ngayon kung maghaharap sa pagdinig ng Kamara sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Laila De Lima hinggil sa Ayun na nga. war on drugs ng nakaraang administrasyon. Oo nga pala, di ko na-mention kanina. Isa po kasi sa mga anticipated na ganap, paghaharap ni Duterte tsaka ni De Lima. Kasi this will be, well, possibly, this could be the first time na maghaharap sila since the acquittal of Laila De Lima. Again, mga kutsero, ako personally, at dati ko pa po sinasabi to, I know from first-hand information na meron talagang illegal drug trade sa loob ng Bilibid. Meron talaga 'yan. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details dyan, at pwede na kayong magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitan na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. So, that's a fact already. That's a fact already. Pero, I mean, how can you convict a person, or how can you convict a person who's already been convicted and is already serving time in prison? Double jeopardy na yun. So, wala po, di ba? Ang pwede mo na lang gawin doon is actually linisin na lang yung bilibid. But in this case, mga kutsero, yung ebidensya na nagli-link o nagdidikit sa kay Laila De Lima and her involvement diyan sa illegal drug trade ng Bilibid, it was found lacking. Walang ebidensya na direktang nagkokonekta sa kanya. And if that's the case, mataas ang quantum of proof required for criminal cases eh. 'Di ba? That's beyond reasonable doubt. Kaya wala talagang pagdududa. Hindi mo pagdududahan na lahat ng ebidensya pag tinignan mo, wala kang pagdududa na masasabi mo na yung nasasakdal, siya nga ang gumawa ng krimen. Kaso hindi nakita yun eh. Hindi nakita yun kay Laila De Lima. And one reason kung bakit naganap yun is because of the retract. Marami kasi nag-retract ng testimony. And it was the most damaging, if any. It was the most damaging sa ating DOJ panel of prosecutors. So, and hindi nasagot 'yun ng DOJ eh. And ganun talaga. In a court of law, there are winners and there are losers. It just so happen na kulang yung evidence. And kaya nagkaroon ng demurrer to evidence. Nag-grant pala yung motion for demurrer to evidence. So maraming ang nag-e-expect, no? Kaya yung balita kanina sa PTV4, maraming nag-a-anticipate na magkikita silang muli. Mukhang malabo ng maganap yan. Kahapon ay inimbitahan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang dalawa kasama si Senador Ronald Bato de la Rosa, si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Hindi dadalo si Senador Yun. Bato de la Rosa Hindi na raw siya pagdinig pupunta. ng House Committee on Human Rights ukol sa war on drugs. Oh. So si De La Rosa ay nag-decline na. So wala na yun. Wala nang kwenta yun. Yun lang. Yun lang ang masaklap. Tuloy natin. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon, nagpasya kasi ang komite na ipatawag na rin sina dating Pangulong Duterte at Senador De La Rosa para marinig nila mismo ang hinaing ng mga kaanak ng namatay sa drug war.
Tulad na lang ni Jennifer Padlan, anak ng isang lalaking nasawi sa ilalim ng programa na napagkamalan lang naman umanong sangkot sa droga. Nangihingi siya ng tulong. Wala po kaming magawang mga anak niya. Balot po kami ng takot. Sobrang takot. Pagkaran po nun, nakarinig na po kami ng maraming putok. Much as I want to give courtesy to the former president and the senator Bato de la Rosa, because of the gravity of the testimonies of these victims, they should face these people and hear the complaints. Perhaps what I'm saying is perhaps the former president would look into his own heart and realize what he has done in the past 6 years. Mamaya, tapusan si Bato. Ayon kay Senador De La Rosa, handa naman siyang humarap kahit kailan pero humingi siya ng payo kay Senate President Francis Escudero at hindi na siya nito pinapupunta sa diwa na rin ng interparliamentary courtesy. Sa hiwalay na pahayag ni SP Escudero, kinumpirma rin niya ang sinabi ni De La Rosa at suportado raw niya ang kapwa senador anuman ang maging pasya nito. Wait. Basahin natin yung actual statement kasi parang iba yung pagkakakwento ni ate. Sabi, I sought the advice of the Senate President on what to do. Sa akin, wala akong problema. I can face them anytime. Sabi ni Bato. Sabi ni Cheese daw, no, you don't have to attend. Yun nga, may discussion sa Senado. Na every time na lang, merong ipapop out na pangalan ng senador sa hearing nila, ibe-break natin yung interparliamentary courtesy. Sabi naman ni Senator Cheese, it is an invite and the invitee may voluntarily go or decide not to. Kasi ang dating kanina, sa sinabi daw sa statement ni Senator Bato, parang inutusan siya na wag pumunta ni Senator Cheese. Parang ganun. Pero ito yun naman yung version ni Senator Cheese. Senator Bato has expressed to me his position at this time that he is not inclined to attend. Wait lang. So, pinangsangkalan mo si Senator Cheese? Kasi ang sabi ni Senator Bato sa kanyang statement, inutusan daw siya na wag nang pumunta. Anytime naman daw, willing siyang pumunta Sabi ni Senator Bato. Anytime naman, willing akong pumunta. Kaso sabi sa akin na wag na raw akong pumunta Statement naman ni Senator Cheese, kinausap nga ako ni Senator Bato at sinabi niya sa akin yung posisyon niya at sinabi niya sa akin na ayaw niyang pumunta. Ano ba talaga? Senator Bato, wag mo na may pangsangkalan yung mga katrabaho mo. Ba't mo na pinangsangkalan si Senator Cheese? Ba't ganon? Di ba? Wag mo pangsangkalan si Senator Cheese. Lapit-lapit ka kay Senator Cheese, tapos biglang kapag kaharap mo yung press, iba na yung kwento. I told him that I will support whatever decision he will arrive at regarding this matter. See? So sinabi, ang sabi ni Senator Cheese, bahala ka magdesisyon. Kung ano ang desisyon mo, susuportahan kita, wag ka mag-alala. Kasi statement ni Senator Bato, iba yun ang sinabi ni, parang ang dating sa statement ni Senator Bato, no, you don't have to attend. Yun ang parang inutusan siya ng Senate President. Ko naman. Sana naging accurate na lang tayo sa ating statement, no, Senator Bato. Sana sinabi na lang ni Senator Bato, nag-usap kami at binigyan ako ng pagkakataon ni Senator Cheese na magdesisyon at ang desisyon ko ay ganito. Diba? Huwag mong pangsangkalan yung ibang tao. Naman. Senator Bato naman, no? Huwag mo nang pangsangkalan yung mga katrabaho mo. Oo, kasi magkaiba kayo ng sinabi. Between the two, parang mas papaniwala ako si Senator Cheese. Kasi hindi naman invested si Senator Cheese dyan Hindi naman siya invested dyan Bahala kayo, di ba? Parang gano'n ang sinasabi ni Senator Cheese. Di ba? Bahala kayo. Bahala ka magdesisyon. Yun ang sinabi ni Senator Cheese. Senator Bato naman Sayang ang nickname natin. Bato! Sayang ang nickname. Mukhang hindi tayo bato.
Ang pebbles. Anyway, tuloy natin. Francis Escudero at hindi na siya nito pinapupunta sa diwa na rin ng interparliamentary courtesy. Sa hiwalay na pahayag ni SP Escudero, kinumpirma rin niya ang sinabi ni De La Rosa at suportado raw niya ang kapwa senador anuman ang maging pasya nito. Sa ngayon, wala pang pahayag ukol dito ang dating Pangulo pero sa mga naunang pagdinig, dumipensa na rin ang kampo ng dating administrasyon hinggil sa issue. Bukod naman kina Duterte at De La Rosa, inimbitahan na rin ng komite si dating Senadora Laila de Lima bilang resource person. Sa Punto de Vista segment ng Rise and Shine Pilipinas, tinalakay rin ni Professor Antonio Contreras ang sitwasyon ni de Lima kasunod ng kanyang tuluyang paglaya matapos makulong ng matagal sa ilalim ng dating administrasyon. We have to make sure that the rule of law could not be weaponized against anyone. Just because you don't like that person, just because that person is against you, is your political enemy or your political critique. Dapat maging malaya tayo sa ating mga discourse. Samantala kahapon, sa Human Rights Panel hearing pa rin, naungkat din ang plano ng dating Pangulo na tumakbo sa pagkasenador sa susunod na taon. Yun, Gayon din ang patay. dalawa pa niyang anak na sina Davao City 1st Pinag-usapan District na. Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ang ilang mambabatas may paalala ukol dito. They will run for the Senate. Nasa inyo na ngayon iyong desisyon. Akin po suportahan ang sinabi ni Congressman Ako. Maganda na po tayo sa next election. Huwag nating hayaang manalo ang mga politiko na hindi naniniwala sa human rights. Kinakailangan po ang manalong politiko merong compassion sa mga Pilipino. Melalas Moras Okay. para sa Pambansang TV. Mamaya natin pag-usapan yan. Mamaya natin pag-usapan yan. Graba daw, hindi raw ano. Yun yung maliliit na bato daw, graba. O, pwede. Graba de la Rosa. Graba. Buhangin. Anyway, mamaya natin pag-usapan yung election. Hindi kasama sa topic natin yan. But anyway, pero dito nga sa balita na to, kay ano pa lang yung nilabas nila. Yung statement pa lang ni ni Bato, ni Senator Bato de la Rosa. Pero eto ngayon, kanina naglabas na ng statement. Hindi si Digonggong. Hindi si Digonggong. Ang naglabas ng statement si Harry the Caller, Attorney Roque. Press release, Office of Attorney Harry Roque, June 26, 2024. Digong to appear in any court but not a house probe. Uy! Parang narinig ko na yan dati ah. Parang narinig ko na yan ah. Oo, parang narinig ko na yan before. Oo, alam nyo kung paano? Ay, Kibuloy ko narinig yan eh. Oo, kay Kibuloy ko narinig yan. Hindi pa dalawang beses. Paulit-ulit sinabi ni Kibuloy yan. Sabi ni Kibuloy, hindi nyo ako mapapaharap sa Senado at sa lower house. Kasuhan nyo ako sa korte. Sinabi niya, di ba? Sabi ni Kibulok. Nung kinasuhan sa korte, nasaan? Humarap ba? Hindi. Wala kayo aasahan. Ganon talaga. Pare-pareho silang kanor eh. Di ba? Si Kibuloy yan eh. Nung kinasuhan na sa korte, ay, nagtago. Pugante. Haharap ako sa korte. From korte to pugante, real quick. Sabi, invoking his constitutional right to self-incrimination, former President Rodrigo Duterte will not attend the ongoing House Committee on Human Rights inquiry on the War on Drugs campaign, according to former presidential spokesperson Harry Roque. Alam niyo mga kotsero, is it incriminating kung a-attend ka doon? I mean, think about it mga kotsero. Isipin na lang natin. Kapag tinanong siya, polisiya mo ba sa iyong administrasyon during your time? Is it your policy to kill the drug pusher? Pwede namang categorically sabihin niya, no, it's not. Diyos ko naman, 7 taon, so hindi lang pala 7, no? 8 taon yun ang sinasabi yun. 8 taon yun ang sinasabi. What difference would it make? What difference would it make? Naharapin nyo, sabihin nyo yan sa harapan ng mga taong namatayan.
What difference would it make? Wala. Wala. Walang diferensya yun. It is still the same. So, ba't hindi nyo na sabihin, okay, I invoke my right to self-incrimination. O, di wag ka sumagot. Tapos. Parang Dilima. Parang Dilima. Yung ano, sino ba to? Si Pork Barrel Queen. I invoke my right to self-incrimination. O, walang nasagot. Walang napala ang Senado. walang napala ang Senado. Pwede naman yan eh. Duterte, however, is willing and able to appear in any Philippine court to answer any criminal accusation on extralegal killings related to the drug war campaign, Roque clarified. Alam nyo mga kutsero, wait lang, mamaya ako magkukwento. As guaranteed by our Bill of Rights, Congress cannot compel FPRRD to be a witness against himself. Our former president firmly believes that the lower house is not the proper forum to investigate any criminal allegation against him. So alam nyo na kung kanino nakuha ni Kibulo yung kanyang script. Nakita nyo na kung kanino nang galing yung script ni Kibulok. O, galing yan kay Duterte. Galing yan kay Digonggong. So malamang sa malamang yung advice na magtago siya galing din kay Kibulok, kay Digonggong. Tago ka na lang. Tapos maglalabas ng statement si Duterte sa labas, sasabihin niya, kunyari na pinapasuko niya si Kibuloy pero totoo hindi. Diba? So anyway, Tatay Digong is unafraid to face all of his accusers in any domestic court. He will cooperate and participate in any criminal investigation provided that Filipino prosecutors conduct the proceeding. Yan. Well, ito, lawyer talk na lang to. Lawyer talk yan. So, ano na lang yan. Wag na natin bigyan ng dignidad yan. Lawyer talk lang yan. But anyway, so yun. In short, naduwag. Naduwag si Digong. Alam niyo mga Kojero, alam niyo yung impact nito? Alam niyo yung impact nito? It would show, alam niyo, kahit ano lang kahit siguro isang hearing lang, pwede naman silang pumunta, di ba? Good faith. Good faith. Tulad nga na sinabi ko mga Kojero, pwede naman silang hindi sumagot kasi. Pwede silang hindi sumagot. If they feel that a question is self-incriminating, di wag nilang sagutin. I-invoke nila yung right na yan. Doon mismo sa hearing. So in short, uulitin nila yung pagkakamali ni Kibulok. And we know how terrible it went for Kibulok. Mapapasama si Digong. Lalo pa ngayon mga Kojero, kung saan nag-announce sila na tatakbo silang senador. Silang tatlo. Alam niyo yung pangit dito? Alam niyo yung pangit dito? Sabihin ko sa inyo kung ano yung pangit. Kasi this is not a criminal proceeding. This is a hearing in aid of legislation. So, dito, walang penalty na ibibigay sa'yo. Walang consequence to. Walang consequence to, as in no consequence. No consequence. Makakauwi ka. Basta hindi ka lang mambastos at hindi ka makontempt, makakauwi ka kung saan mo gustong umuwi. With this act, alam niyo lang ang pangit dito. Pag hindi mo sinipot, sabog ang imahe mo. Kasi mga Kojero, ito yung haharapin mo dito, yung mga biktima mismo ng polisiya mo. Think of this as a town hall meeting. Ganoon na lang siya. Parang town hall. Alam niyo ba yung town hall? Sa corporate, kapag sa mga nanonood sa atin na nasa corporate, alam niyo ibig ko sabihin. Yung town hall meeting, ito yung, nagwo-work ka sa isang malaking korporasyon, minsan magkakaroon ng once a year, merong session kung saan lahat ng empleyado ay bibigyan ng pagkakataon na makausap yung may-ari mismo, yung board of the owner and the board of directors. Bakit? Para marinig mismo ng board of directors,
at saka ng executive committee yung mga grievances ng mga empleyado at mabigyan sila ng pagkakataon i-address yung mga bagay na pwedeng baguhin. So yun yung town hall. Sa states uso rin yung town hall meeting, yung mga mayor, nagpapa-town hall sila sa mga constituents. Papupuntahin yung constituents sa conference area nila, tatanong, o anong gusto niyong baguhin dito sa lugar natin? Ganyan. So, hindi ko alam kung ginagawa sa sa Pilipinas 'yun. Hindi ko alam kung ginagawa sa Pilipinas yung mga town hall meetings sa gobyerno Pero sa US madalas 'yan. Dito mga kotsero, isipin niyo na lang parang town hall meeting siya. Na mabibigyan ka ng pagkakataon na harapin yung mga umaakusa sa'yo. At makita mo sila mata sa mata at makakapagsalita ka sa kanila. Makakapagsalita ka sa kanila. Kung meron man silang tanong, pwede mo sagutin ng rektahan. Mas magandang build up 'yun para sa iyo. Kung ikaw yung kung ako si Digong, harapin ko sila. Sasabihin ko sa kanila ng harapan kung ano yung nangyari talaga diyan sa drug war. Pag tinanong nila ako, bakit mo pinapatay yung yung pamilya namin? Pwede kong sagutin agad. Agad-agad. Sasabihin ko, hindi ko po sila pinapatay. At least sa pananaw ng taong bayan, maiisip mo, oo, at least sinarap niya. 'Di ba? May pampalubag loob At least sinarap niya yung mga tao. Hindi. Hindi. Oo. Ayaw niyang harapin yung mga tao. Bakit kaya? Dalawa lang 'yan. Either guilty siya na meron nga siyang polisiya na patayin na pumatay ng mga tao during the drug war. Number 1. Pangalawa, so meron siyang policy. Pangalawa, or wala siyang pake. He doesn't care if people died during the drug war. Akala ba niya, sabi ni Marlon Franco, ayaw niya mapahiya. Well, mas nakakahiya yung di siya humarap. Mas nakakahiya yun. Kasi kapag nangampanya ako, halimbawa ko si Digong, nangampanya ako, senador, tapos ibabato sa akin yung tanong, anong masasabi mo sa drug war na pumalpak? Well, hinarap ko yung mga accusers ko. Pumunta ako sa congressional hearing, hinarap ko silang lahat, dininig ko yung kanilang mga nararamdaman, etc. Pero hindi po ako nag-utos na ipapatay lahat ng mga taong namatay sa drug war. May sagot ka ngayon. Ngayon wala. Ayaw niyang harapin Ano ngayon ang iisipin ng mga tao? Ay, guilty. Oo nga, guilty talaga si Digonggong. Oo, guilty. Ayaw harapin yung mga biktima Baka hindi kaya ng konsensya kasi pinapatay niya talaga. See? O di wala. Wala mangyayari. Parang kay Kibuloy lang to mga kotsero. Kung nagpunta siya doon sa mga naunang hearing, hindi siya isuhan ng warrant of arrest. Hindi. Nagmatigas. Siguro advice nga nito ni Digonggong. We don't know. So this is a bad move. I mean seriously, itong grupo ng mga Duterte, they should learn from the mistakes of others. Nagkamali na si Kibulok Kaya nasira ang SMNI dahil doon sa nangyari na yon. In fact, mga kotsero, hindi pa sira ang SMNI during that time May mga naniniwala pa diyan sa SMNI. Bakit nasira ang SMNI? Dahil hindi humarap si Kibulok sa mga hearing. So, inisip ng mga tao, ay guilty nga si Kibulok. Hindi siya humarap Kung sinabi nilang kung sasabihin nila na inatake sila ng lower house, pwede silang sumagot. Pwede mo pang gamitin yan pang propaganda. Sabihin mo, inatake ako ng lower house. Pinapunta ako dun sa hearing pero matapang kong hinarap ang lower house. Hindi ako nagpatakot. Hindi ako nagpa-intimidate. Diba? Kaso mali nga yung diskarte nila Panic
This is a decision out of panic. It's a decision out of panic. Wala yan. Kaso, correct Marlon, kaso, hindi ganun. Kung sino man ang nag-advise kay Digong or kung ito yung desisyon ni Digong, isa to sa napakalaking pagkakamaling ginawa niya. Pwede na to eh. Pagkakataon mo na to eh. Pagkakataon mo na to. Nasagutin lahat ng tanong tungkol sa war on drugs. Pati si Senator Bato, pagkakataon na rin niya to eh. Naharapin yung issue ng war on drugs. Ano nangyari? Wala. Alam niyo kung tutuusin pa nga, kung makakarating man sa kanila tong video na to, itong video ko na to, tulong pa nga to sa kanila eh. Tulong pa to, kung tutuusin. Natutulungan ko pa kayo kung paano nyo aayusin yan. Pero syempre, mayayabang yung mga yan. Hindi yan makikinig kahit kanino. Sila lang papakinggan nila. Kala ko ba hakbang ng maisog? Kala ko matapang. Nasaan na ang tapang? Nasaan na ang tapang, Kibulok? Anyari? Anyari sa tapang? Oh. 'Di ba? Ikaw na yung nakaatraso. Polisiya mo na yun eh. Ikaw na yung nagkamali ng polisiya. Ikaw na yung merong pulisiyang pumalya. Ikaw na yung nagkamali na presidente. Ikaw pa yung mayabang. Siyempre, mayabang na siya ngayon kasi naging presidente siya eh. Siya na yung mayabang. Wala. Wala pala itong maisog eh. Hindi pala to. Paltan nyo na yung pangalan nyo ng maisog. Hindi applicable sa inyo. Hindi applicable sa inyo yung maisog. Wala. Walang hindi magka-apply sa inyo yung maisog. Oo. Nauntog, pwede ba? Hakbang ng nauntog, pwede ba? Ayan, pwede. Oo. Meron may comment din si Laila de Lima dyan. No? Medyo mahaba lang to, 13 minutes. Nag-comment siya tungkol dyan sa house hearing na yan. No? Pakinggan natin. So when you were once the chair of the Commission on Human Rights and you started in an investigation. We don't have to like Laila de Lima, but pwede naman yung ideas niya eh. Because whether we like it or not, personally, I don't like Laila de Lima, but tama naman yung idea niya. I won't vote for her kapag tumakbo siyang senador. Tuloy natin. Into the Davao death squad. To be fair, when Duterte was not yet president, he was still mayor, and you already started that investigation. There was no inkling from anyone that he would be president or even run for president. So you really initiated that investigation based on reports that you got as CHR chair. Correct. When you won as a senator, you continued the investigation but widened it already to the EJK killings of the drug war. Yes. And you were the only senator doing that. Yes. I was the only senator who filed the resolution as early as July 13. So that's about 13 days from assumption into office of the elected officials then, from the president all the way down in 2016. Because July 1 was the assumption into office. June 30 was the oath-taking. But since I saw already, even before the assumption into office, but from right after the elections, killings started to happen almost on a daily basis. So I didn't lose time, I didn't waste any time, and I decided to file it 13 days after assumption into office, our assumption into office, him as a president and me as a senator. And some were actually dissuading me from doing that. It's too early. He might again, you will certainly again incur his ire. Remember remember in 2009 the CHR GDS killings, the probe into the GDS killings. But I said, how many more deaths should we wait when every day people are dying? At that point it was about 20,000 nga, di ba? 20,000 ang pinatay eh.
Oo, ano, mga Duterte na yan. Napakawalang kwentang nila lang talaga niya mga yan eh. I mean, seriously. Anong kwentang nilalang mo kung kaya mo lang gawin? Anong klase kang mayor? Maski noon pa eh, sa dami na natin, pati pagiging mayor niya. Anong klase kang mayor at paano ka naging anong klase kang presidente kung ang kaya mo lang gawin eh pumatay? Magmura, pumatay, magmariwana, magpentanil. yun lang pala kaya. Anak ka ng tipaklong. Di ba? Anong competence meron ka? I mean, seriously. Magbigay nga kayo ng policy ni Digonggong na naging successful. War on drugs na nga lang yung policy na meron siyang pinagyayabang niya, wala pa rin. Wala pa rin, pumalya pa rin eh. Ganun kasi kabobo si Digong. Ganun siya kabobo. And his children are no different. His children are no different. Seriously. I mean, anong policy ang meron siya? Nilubog ang Pilipinas sa 6 trillion pesos na utang. Dumagdag eh, 6 trillion eh. Imagine, sa 6 na taon, 6 trillion. 6 trillion. Tapos, build niya, hindi rin naging successful. Bakit? Eh, hindi niya nakuha yung China investments eh. Ilang taon niya niligawan si China? 5 taon? 4 na taon? Pero hindi niya nakuha yung 25 billion US dollars na China investment. Kaya karamihan ng build niya, hindi natapos. Yung iba nga, hindi pa naumpisahan. Ano pa? NTF LCAC? Naubos ba niya ang mga NPA during his time? No. Naumpisahan niya. Pero, kasi the promise was to eliminate eh. War on drugs? Na-eliminate ba ang drugs? Corruption. Sabi niya, uubusin daw niya mga korap. Ano nangyari? Eh, kasama pala siya sa korap. Siya ba may pinakamalaking kubra sa mga korap? 51 billion para sa anak niya? Wow. Galing-galing. Wow. Palakpakan natin si Digong. Nakakorap siya ng 51 billion para sa anak niya. Ano pa? Parmali? Billions upon billions of pesos? Farmally? Come on. At tayo magbulaan dito. PhilHealth? 15 billion? Tapos anong gagawin? Ibabato kay Risa Ontiveros. Parang sinabi niya, hindi, may 15 billion ako nakurap. Eh, meron din naman nakurap si Risa Ontiveros eh. O di pareho kayong kurap. Pareho kayong kurap. Diba? May diferensya ba doon? Wala. Pareho lang kayong korap. At pareho kayong nahuli. Pogo. Hanggang ngayon, Pogo pa rin. Pogo pa rin, putik. Yung problema ng Pogo na yan, hindi na pa mapamura. Lintik na Pogo yan. Na mamaya dadaanan natin. Mamaya dadaanan natin yung Pogo na yan. Wala. O ano nangyari? Wala eh. Wala. So ngayon, nagpapanik mode ang mga Duterte eh. Bumabagsak si Sara. Tapos ngayon may ganun to pa. Wala. Wala. Duwag. Duterte duwag. 500 plus deaths in the name of the war on drugs. What was it about the Duterte cases that got you really passionate about it? I mean, I'm sure that when you were CHR head, there were other killings that were brought to the office. And then as a senator, if that were another senator, with the victory of Duterte then with 16 million votes, some would have dropped it for a while, right? Kumbaga, palamig muna. But not you. What was it about? It's the brazenness and the impunity. And it's because I'm a human rights defender, I'm a human rights advocate. And I would. So you were appalled with that? I was definitely appalled. It's a violation, a serious, egregious violation of the fundamental right to life, the fundamental right against deprivation of life. So
You cannot just kill people just like that. Whatever is the fault, whatever is the crime committed, and we all know that not all of those killed, the alleged drug offenders, were really involved in drugs, because there were those who were killed under mistaken identity. Yes, and some teenagers. And Children, minors. let's not forget that. Yeah. Yes. Yeah, they call them collateral damage. Which was unacceptable Yeah. to me, and I could see the pattern right away, that he simply brought into the national scene what he was doing when he was mayor of Davao. Those DDS killings that we investigated, that the CHR has investigated. So I cannot take this sitting down. I cannot just sit idly by and seeing people got butchered almost on a daily basis. There ought to be accountability. There has to be accountability. There has to be accountability. Ganun yun eh. I may not agree with the person of Senator Laila De Lima. Hindi ako agree sa kanya. Kapag tumakbo siya, malamang sa malamang, hindi ko siya boboto. 110%. Hindi ko siya boboto. Pero, tama yung sinabi niya. Kung ikaw ang leader ng bansa, at namamatay parang mga langaw at parang lamok yung mga citizens mo, may problema ka. May problema ka. Ngayon, gusto mong takbuhan yung accountability. Gusto mong takbuhan yung accountability. Buti pa nga si Laila De Lima, mas may bayag pa to kaysa kay Duterte. Inakusahan siya ng kung ano-ano. Tagtago ba? Hindi. Nagpakulong, 7 taon nagpakulong. Inakusahan ng drug queen ng Bilibid, inakusahan na merong sex scandal, etc. etc. Pinaniwalaan nating lahat 'yon nung uto-uto pa tayo kay Digonggong. Oh. Tumakas ba? Hindi. Hindi. Si Duterte, simpleng congressional hearing, ayaw humarap. Ala ko ba maisug? Ala ko ba maisug? Wala. 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 Tiniis 7 taon nagtiis sa kulungan. Naka-detain doon sa Camp Crame. Inintay matapos lahat ng kaso. Inintay matapos lahat ng kaso. 3 yun. Tapos si Digonggong hindi makaharap sa isang simpleng hearing. Alam niyo yung nakakatawa sa mga Duterte Balahura supporter. Umamin ng mamamatay tao, pinapalakpakan pa rin. Ayun. Siya na nagsabi niyan. Umamin na siyang mamamatay tao. Umamin na siya dyan sa extrajudicial killings. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killings. Ay, loko-loko. Loko-loko. May topak. May tama. Kasi ilang beses sinabi ni Digong yan. Pati nung bumaba siya sa posisyon, naalala nyo yung panahon na yung issue ng confidential funds. Tapos nagsalita siya doon sa gikan ng para sa masa, yung sinabi niya yung kasabay na sinabi niyang kasabay yung kaso na ipapapatay niya si Franz Castro. Yon. Sinabi niya yon doon sa same episode. Ito rin ang sinabi niya. Hindi raw siya naging corrupt. Pero siya daw, kung meron man daw siya naging kasalanan, yung EJK. So no, it is not a joke. Paulit-ulit na yan eh. Tatanga-tanga lang talaga yung mga Duterte Balahura supporters na para sa pananaw nila, tama yung ginawa ni Digonggong. Just wait until it happens to you. Hintayin nyo lang, nasa inyo mangyari. Yung kayo na yung aarestuhin, dadalhin kayo dyan sa eskinita, bigla na lang kayong babarilin. O, yun na nangyari kay Kian eh.
Pinasok yung bahay. Tapos, dinampot na lang bigla si Kian, walang search warrant, walang warrant of arrest. Dinampot lang. Dinala sa eskinita, binaril. Yung kwento ng katrabaho ko dati. Naisama yung pangalan niya sa isang peking drug watch list. After 1 week or 2 weeks, yun, inambush sa tindahan niya. Oh, nasaan ang due process? Intayin nyo. Kayo mga DDS, mga Duterte Balahura supporters, intayin nyo mangyari sa inyo yan. Baka mamaya, kayo na yung umiiyak doon sa Human Rights Commission ng Kongreso. Consider yourself blessed na hindi nangyari sa inyo yan. Na hindi naisama ang pangalan nyo dyan. Sana naisama na lang kayo. Sana naisama na lang kayo. Hindi talaga ako makakaranas ng awa pag sa DDS nangyari yan. Maniwala kayo. Pag kayo, sa inyo nangyari to, yung pinagagawa ni Digonggong, hindi talaga ako maawa sa'yo. Tatawanan ko pa kayo. Tawanan ko pa kayo. I mean, konti lang yung konti lang yung kaya kong ibigay na awa sa mundo. Hindi ko ibibigay sa mga DDS yan. Hindi ko bibigay sa mga DDS yan. So, sa mga tao na pinagtatanggol si Digong dyan sa war on drugs niya, sana mangyari sa inyo yan. At pag nangyari sa inyo yan, hindi. Tawanan ko pa kayo. Sabihin ko pa sa inyo, I told you so. So, mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for tonight's video. Hanggang dito lang po muna tayo for tonight. Mga kotsero, okay lang din po ba? Nabukas na po tayo mag-shoutout, Pasensya na po. Medyo hindi pa po kasi ako nakakatulog. Pasensya na. Opo. Pero, ayan. Yun nga, Rosemary Munoz, Shoutout po. Salamat sa inyong super chat. Hindi pa kasi ako nakakatulog. Aga ako nagising. But anyway, like always, it is very, 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 very much appreciated kapag nandito po kayong lahat. Maraming pong salamat sa mga around 3,500 na nandito ngayon. Kaso nga lang, 1,782 lang ang likes. Ano ba yan? Ang dami nakamonitor pa rin. But anyway. So, ayun nga mga kotsero. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Rally YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. God bless all of you and I'll see all of you tomorrow in our next live stream. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?